So, hindi pa tapos si Mrs. na mag-aral, na PR na po kami dahil sa PNP. Ganon kaimportante ang Provincial Nominee Program. Hello guys, Nardino TV here and we are back again with another video. So for today guys, ang pag-uusapan natin is about do sa PNP or yung Provincial Nominee Program, no guys. Sinabi ko to dun sa Pasko na video guys na kung pupunta kayo dito sa Canada, isa ang PNP pathway para sa akin, no, ang pinaka close to reality, no. Meaning talagang meron kayong high opportunity na ma-PR talaga pag na-nominate kayo sa isang province, no? Ano ba guys ang PNP? Again guys, ang PNP, to make it short, no? So, makakakuha kayo ng nomination sa isang province, no? Dito po sa Canada, we have 10 provinces. Let's say sa BC, right? Sa BC is meron silang iba't ibang PNP programs na pwede nyong i-check, right? Depende sa skill set nyo. Pag nabigyan kayo ng nomination sa isang province, magkakaroon kayo ng bonus points na 600 sa CRS. Yung CRS points na yon, yan yung ginagamit sa ranking system ng Express Entry. Just imagine guys, 600 points. Malaki yan guys, no? Kaya, dyan din po kami nagkaroon ng chance na maging PR dahil po sa PNP Tech program ng BC. Okay? So, let's say yung sa akin, ang pinasok ko na PNP is about sa IT, no? Kasi sa BC, meron silang specific na program para sa mga IT worker na katulad ko. Na ang tawag nga nila doon guys is yung BC PNP Tech program. Yan. So, mabilis lang yun, no guys? Basta kumpleto kayo ng documents tapos nakapasok kayo dun sa minimum na score, wala kayong magiging problema. Okay? So, share ko nga sa inyo guys yung naging timeline ko, no? Nagkaroon ako ng full-time work around August ng 2022. Okay? So, August 2022, meron na akong full-time, meron akong contract for 1 year, di ba? So, yun lang yung requirement sa PNP, no? Guys, bawat PNP program ng province, iba't iba ng requirements, ng details. So, i-check nyo mabuti, guys, no? Makikita nyo dito, December 9 ng 2022, nag-register ako doon sa website nila, no? Pagka-register mo, guys, makikita mo na kung ilan yung points mo. Okay? Kasi, guys, sa loob ng PNP, meron din silang ranking system. So, kapag nag-draw at based dun sa points, kung ma-reach mo yung minimum, makakakuha ka ng ITA. So, yun yung nakuha ko last January 31. So, imagine in a span of a month, nakakuha na agad ako ng ITA. Okay? Tapos nun, bibigyan ka ng at least 30 days para masubmit mo lahat ng documents, no? Kaya guys, pag pumasok kayo ng PNP, make sure na suportado kayo ng company. Right? Kasi 90% ng mga documentation sa kanila manggagaling. Okay? So, Feb 9, 2023, submitted na lahat ng documents ko at nakapagbayad ako ng fee. And then, tapos nun, February 14, makikita nyo naman kasi sa ano guys, sa portal nyo, no? So, nag-change na sa in process. Tapos, Feb 24, naka-receive na ako ng nomination. Ayan. So, ang ibig lang sabihin nito guys is makakatanggap ka na ng 600 points galing sa nomination ng province na pwede mong gamitin sa pag-apply mo ng Express Entry. Right? So, yun. So, tapos, nag-ayos muna ako ng mga documents and everything. So, nakapag-file na ako ng Express Entry or yung non-Express Entry profile ng May 25. Okay? Pagkatapos nun guys, May, June, July, August, September, after 4 months, na-receive ko na yung AOR. AOR is yung Acknowledgement of Receipt, meaning binuksan na yung case mo at nire-review na nila. Okay? Tapos guys, September 26, after 2 weeks or so,
na-receive ko na yung COPR or yung confirmation of PR. Parang ito guys yung electronic copy ng permanent residency mo. So, by this time, hihintayin mo na lang yung physical card mo. Ayun. So, tapos noon guys, magkakaroon din kayo ng notice doon sa inyong portal na kailangan nyo na mag-submit ng pictures and yung address kung saan nila ipapadala yung iyong PR card. I think mga December 2023, natanggap na namin yung aming physical permanent residency card. So kung titignan natin guys, no, December 22 to December 2023, isang taon lang guys, no. 1 year lang na PR na kami using the PNP program. Kaya ako guys sinasabi na para sa akin ito yung effective kasi ito yung meron akong experience at talagang nangyari sa amin, no. So hindi pa tapos si Mrs. na mag-aral, na PR na po kami dahil sa PNP. Ganon kaimportante ang Provincial Nominee Program. Kaya po, yung mga nagtatanong din sa akin, ano yung the best na pathway, para sa akin, hindi ang international student. Ang best pathway po is PNP program. Kasi ito talaga sureball to, no? Pag nakapasok ka at na-nominate ka, you will instantly get the 600 CRS points. Yan. So kaya guys, yung mga pupunta dito, no? Ito guys, meron din akong experience with my friends, no, yung mga nagpupunta dito. Kasi yung sa planning nyo guys, ang isa sa importanteng question na kailangan nyong iplano, saang probinsya kayo pupunta, no? Yung out of 10 na provinces ng Canada, saan kayo dun pupunta? Alam nyo guys, ito yung sa tingin ko yung madalas na pagkakamali ng mga nag-i-immigrate dito. Lalong-lalo na guys sa international students. Okay? Kasi guys, meron silang mostly dalawang reason kung bakit nila pinipili ang isang province. Number 1 guys, mura. Mura ang cost of living. That's number 1. Number 2, marami silang kamag-anak doon sa province na yon. Okay? Bakit ko sinabi na hindi dapat yun yung maging reason or yung major reason mo ng pagpunta dito? Right? Kasi guys, lahat ng gagawin mo dito sa Canada, kailangan naka-relate doon sa main goal mo, which is PR, di ba? Now, mura nga yung province or mura nga yung cost of living doon sa province, pero ang question doon, may available ba na trabaho para sa'yo? Or in demand ba yung skill set na meron ka doon sa papasukin mo na province? Yes, marami kang kamag-anak doon. Marami kang makakasama, 'di ba? Pero ang tanong pa rin, in demand ba yung skills na meron ka o yung work na meron ka? Right? Kasi guys, kung mapapansin niyo sa PNP, isa sa major requirements is magkaroon ka ng full-time na trabaho and dapat related doon sa skill set na meron ka. Kaya kami guys, nung nagpaplano kami, no, na kung saan kami pupunta, pinattern talaga namin doon sa province, depende doon sa skill set namin. Halimbawa po ako, I am working in the IT sector, di ba? Para sa akin po, meron lang 2 province na talagang sobrang in demand ang information technology. Ang British Columbia at saka ang Toronto. Yan yung parang, para sa akin, parang Silicon Valley ng US. Kasi nga, mataas ang in-demand job para sa IT sector. Same thing with my wife. Kaya po namin napili ang British Columbia kahit na sinasabi ng marami na ang mahal-mahal dyan, yung cost of living dyan talagang, sobrang mahal. Bakit kayo pumunta dyan? Kasi guys, naka-chain yan doon sa aming main goal, which is yung ma-PR. At hindi naman kami nagkamali guys, no? Although, nahirapan ako dito mag-apply, di ba? Kasi mataas din po ang competition sa work dito. Maraming magagaling na nag-a-apply din po dito. Kaya dapat maging ready ka din, no? Pero sabi ko nga, we are skilled. Hindi naman tayo fresh grad. Meron tayong skill na nanggaling sa Philippines. So, alam ko na meron din tayong edge dito, right? So, yun yung nakatulong talaga sa amin para ma-PR kami ng mabilis dito. Now, ngayon guys, ang problema, merong bagong release ang Canada government saying na kailangan bawasan yung
pag-allocate ng mga PNP nomination. So yan yung titignan natin ngayon guys. Papakita ko sa inyo guys kung gaano yung nabawas sa numbers ng mga pwedeng i-nominate ng mga provinces dito sa Canada in terms of the PNP. So ito guys, no? So kung makikita nyo dito sa rightmost, di ba? Yan yung quota last year, 2024. Sa Ontario, pwede silang magbigay ng 21,500 nomination sa PNP nila, di ba? Pero this year, 2025, binawasan na po. 10,750 na lang. 50% guys ang binawas. Okay? Same with goes doon sa lahat ng mga provinces. Sa British Columbia, 15,000 last year, 7,500 na lang ngayon. Sa Alberta, 9,900 or almost 10,000, 4,900 na lang. Manitoba, 9,540, 4,750 na lang. Saskatchewan, 7,250, 3,625 na lang. Northwest Territories, 300, 150 na lang. Nova Scotia, 6,300 last year, 3,150 for 2025. New Brunswick, 5,500, 2,750 na lang. Prince Edward, 2,050, 1,025 na lang. And Newfoundland and Labrador from 3,050 to 1,525. Ganyan yung nabawas guys, no? Yung sa allocation ng nomination for PNP ng bawat province this 2025. Yan. So, anong ibig sabihin yan guys, no? Siyempre, yung kwento ko nga sa inyo kanina kung gaano talagang sobrang nakatulong sa amin ng PNP, 'di ba? Nabawasan yung pwedeng i-nominate ng bawat na province. Ang ibig sabihin lang po niyan, guys, kokonti din yung mga magkakaroon ng chance or opportunity para talagang ma-secure yung kanilang permanent residency with the help of the PNP. Malaki-laki rin yan, guys, oh, 'di ba? So, makikita talaga natin dito, guys, na hindi pa talaga tapos ang Canada na magbawas pa ng mga pathways or mga pipelines na talagang nagpapapasok ng mga immigrants dito sa Canada, right? And kinda expected na rin to kasi nga lahat na ng pathways, no, tinitignan nila kung paano pa nila mababawasan yung mga pumapasok dito sa Canada. And this is really unfortunate, no? Kaya guys, kayo kung pupunta kayo talaga dito, lagi niyong tandaan, hindi na po pwede yung basta makarating kayo dito and then bahala na, hindi na po uubra yon. That was 4-6 years ago, 'di ba? Ngayon po kailangan targeted talaga yung mga gagawin nyo dito. Alam nyo na dapat kung anong pathway kayo pupunta, ano yung magiging end goal nyo, 'di ba? Anong pathway ba 'yan? At sigurado ka ba na magkakaroon ka ng permanent residency in the end? Yan po ngayon ang labanan dito sa Canada. Kaya guys, wag kayong magmamadali, pagplanuhan yung mabuti, no, kung talagang tutuloy kayo dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!